Sa gitna ng isang marangyang pagtitipon, biglang lumitaw si Amara Lourdes Reyes. Malamig ang titig na tila dala ang lahat ng sugat ng nakaraan. Isa-isa niyang pinakawalan ang mga kontra-atake sa mundo ng negosyo. Ginawang sandata ang katotohanan at batas upang pabagsakin ang mga taksil. Ngunit sa rurok ng kanyang paghihiganti, hustisya ba ang tunay niyang hinahanap o kalayaan mula sa galit na matagal nang nakakadena sa kanyang puso? Ang musika ay marahan, parang seda na humahaplos sa pandinig. Ang mga ilaw mula sa dambuhalang chandelier ay kumikinang na parang mga bituin, sumasayaw sa ibabaw ng mga mamahaling champagne glass at mga alahas na suot ng mga panauhin. Ito ang gabi ng tagumpay para sa Alcantara Holdings. Ang lahat ay perpekto. Ang lahat ay nasa tamang lugar. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Gabriel Alcantara, ang CEO, ang ginintuang anak ng korporasyon. Sa kanyang tabi, nakakapit ang kanyang magandang nobya, si Isabel Alcantara, na tila isang diamanteng palamuti sa kanyang braso. Ang kanilang mga ngiti ay kasing liwanag ng mga flash ng kamera na kumukuha ng kanilang larawan. Sila ang hari at reyna ng gabing iyon, ang perpektong larawan ng kapangyarihan at pag-ibig. Ngunit bigla, tila may nagbago sa hangin. Isang pamilyar na tunog ang unti-unting pumunit sa himig ng kasiyahan. Ang matatag na pagtuktok ng isang pares ng stiletto heels sa makintab na marmol na sahig. Hindi ito mabilis. Hindi ito nag-aalinlangan. Bawat hakbang ay may bigat, may layunin. Nagsimula ang mga bulungan. Ang mga ulo ay lumingon patungo sa malaking pinto na gawa sa nara. At doon, sa ilalim ng arko, nakatayo siya. Isang babae sa isang simpleng itim na bestida na tila mas mahal pa kaysa sa lahat ng damit sa silid na yon. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang eleganteng ayos, nagpapakita ng kanyang leeg at ng mga hikaw na kumikislap sa kanyang mga tainga. Walang labis, walang kulang, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na upang pahintuin ang pag-ikot ng mundo para sa marami. Ang kanyang mukha ay kalmado, halos walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay tila 2 piraso ng obsidian, matalim at malalim. Sinusuri ang bawat sulok ng silid na para bang pag-aari niya ito. 3 taon. 3 mahahabang taon ang lumipas. Ngunit para kina Gabriel at Isabel, ang paglitaw niya ay tila kahapon lamang nangyari ang lahat. Si Amara Lourdes Reyes ay nagbalik na. Habang naglalakad siya papasok, ang mga tao ay automatikong nagbibigay daan na parang tubig na humahati para sa isang propeta. Ngunit hindi siya propeta. Kung mayroon man, siya ang bagyo pagkatapos ng mahabang katahimikan. Ang nangiti sa labi ni Gabriel ay unang naglaho. Napalitan ito ng pagkabigla. Isang putlang kulay ang gumapang sa kanyang mukha na hindi kayang itago ng ilaw ng entablado. Ang pagkakahawak ni Isabel sa kanyang braso ay humigpit. Ang kanyang mga kuko ay halos bumaon. Sa mamahaling tela ng suit ni Gabol, ang kanyang perpektong nangiti ay nanigas. Naging isang maskara ng pagkukunwari. Hindi sila nilapitan ni Amara. Hindi niya kailangan. Isang oras lang ang nakalipas. Nakatayo siya sa harap ng salamin sa kanyang penthouse suite. Tanaw mula sa bintana ang mismong gusaling ito. Ang Alcantara Tower. Ang tore na itinayo ng kanyang ama mula sa pawis at dugo. Ang tore na dapat ay sa kanya. Sa salamin, nakita niya ang refleksyon ng babaeng hinulma ng sakit at apoy ng New York. Wala na ang Amara na minsan ay umiyak hanggang sa maubos ang luha. Wala na ang Amara na nagtiwala ng buong puso. Ang babaeng nakatayo ngayon ay iba na. Mas matigas, mas matalino, at higit sa lahat, mas mapanganib. Tapos na ang pagtatago. Bulong niya sa sarili kanina. Oras na para maningil. At ngayon, habang tinatawid niya ang bulwagan,
Nararamdaman niya ang mga mata ng lahat. Ang iba ay nagtataka. Ang iba ay natatakot. Ang mga dating kaibigan ng kanyang ama ay umiiwas ng tingin. Ang mga bagong empleyado ay nagbubulungan. Sino siya? Ngunit ang tanging mga mata na mahalaga sa kanya ay ang mga mata ng dalawang taong nakatayo sa gitna ng lahat. Ang dalawang taong nagtaksil sa kanya. Huminto si Amara malapit sa isang bar. Kumuha ng isang baso ng champagne mula sa isang waiter na dumaan. Hindi niya ito ininom. Hinawakan niya lang ito. Ang lamig ng kristal ay gumagapang sa kanyang mga daliri. Isang paalala ng lamig na bumabalot ngayon sa kanyang puso. Itinaas niya ang kanyang mga mata at direktang tumingin kina Gabriel at Isabel mula sa kabilang dulo ng silid. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Gabo, ang takot na pilit nitong tinatago. Nakita niya ang galit sa mga mata ni Isabel, isang apoy na hindi maitatago ng kanyang peking ngiti. At sa gitna ng ingay at bulungan, itinaas ni Amara ang kanyang baso. Isang tahimik na pagkilala, isang pagbabanta, isang pangako. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ito mainit. Hindi ito masaya. Ito ay isang ngiti na nagsasabing, nagsisimula pa lang ang laro. Pagkatapos noon, tumalikod na siya. Dahan-dahan, tulad ng kanyang pagpasok, lumakad siya palabas ng bulwagan. Iniwan ng isang silid na puno ng katahimikan, pagkalito, at isang hindi maipaliwanag na takot. Hindi na niya kailangang manatili pa. Ang mensahe ay naipadala na. Nakahinga lamang ng maluwag si Gabriel nang tuluyan ng maglaho si Amara sa paningin. Agad siyang bumaling kay Isabel. Anong ginagawa niya rito? Nanggagalaiting bulong ni Gabo. Pilit na pinapanatili ang composure sa harap ng mga tao. Huwag kang mag-alala. Sagot ni Isabel. Ang kanyang boses ay kasing talim ng yelo. Isa lang siyang multo ng nakaraan. Walang siyang magagawa. Ngunit habang sinasabi niya iyon, ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya. Samantala, sa loob ng elevator pababa, sumandal si Amara sa malamig na pader na metal. Napapikit siya sandali. Hinahayaan ang kanyang sarili na damhin ang unang bugso ng tagumpay. Ang takot sa mga mata nila. Iyon ang gantimpalang matagal niyang hinintay. Pagbukas ng pinto ng elevator sa lobby, lumabas siya at naglakad palabas sa malamig na hangin ng gabi. Naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa loob ng kanyang clutch. Hindi niya ito pinansin. Sa itaas, sa kalagitnaan ng pagpapakalma sa mga nag-aalalang bisita, naramdaman din ni Gabriel ang pag-vibrate ng kanyang telepono. Binuksan niya ito. Iniisip na baka isa lang itong mensahe mula sa kanyang sekretarya. Ngunit ito ay isang email mula sa isang hindi kilalang address. Ang subject, naaalala mo pa ba ito? Nangunot ang noo niya at binuksan ang email. Nag-iisa lang ang laman nito. Isang litrato. Ang puso ni Gabriel ay tila huminto sa pagtibok. Ito ay isang litrato ng isang velvet na kahon para sa singsing. Ang parehong kahon na ibinigay niya kay Amara 3 taon na ang nakalipas nang mag-propose siya. Ngunit sa litrato, ang kahon ay sunog. Ang mga gilid nito ay itim at may uling. Sa gitna, sa kabila ng pagkasunog, kumikinang pa rin ang diamante ng engagement ring. Isang kumikinang na paalala ng isang sumpang kanyang sinira. Kinabukasan, habang ang araw ay sumisikat pa lamang sa ibabaw ng mga nagtataasang gusali ng Makati, si Amara Reyes ay gising na. Nakaupo siya sa loob ng isang minimalist na opisina sa isang hindi kilalang gusali. Ilang blok lang ang layo mula sa Alcantara Tower. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang mabilis na pagtipa niya sa keyboard ng kanyang laptop. Sa screen, hindi mga numero ng bentahan o mga ulat ng kumpanya ang kanyang tinitingnan, kundi ang komplikadong daloy ng pandaigdigang pamilihan. 3 taon sa New York ay hindi lamang nagpatigas sa kanyang puso, hinasa rin nito ang kanyang isip.
Natutunan niya ang lengguwahe ng pera, ang sayaw ng mga stock, at ang sining ng digmaan sa loob ng boardroom. Isang tasa ng itim na kape ang nasa kanyang tabi. Hindi pa nagagalaw. Hindi niya kailangan ng kafeina. Ang uhaw para sa katarungan ay sapat na para panatilihin siyang gising. Eksaktong 9:09 ng umaga, sa pagbukas ng Philippine Stock Exchange, ginawa niya ang kanyang unang hakbang. Isang tawag sa telepono sa isang contact sa Zurich. Isang encrypted na email sa isang fund manager sa Hong Kong. Ang mga salitang binitawan niya ay kalmado, tiyak at walang bakas ng pag-aalinlangan. Pull it out. All of it. Now. Sa kabilang dulo ng linya walang tanong na narinig. Ang utos ay malinaw. At sa loob lamang ng ilang minuto, isang dambuhalang investment na nakalaan para sa pinakamalaking real estate project ng Alcantara Holdings sa taong ito, ang Alcantara Prime Residences, ay biglang binawi. Umupo si Amara, sumandal sa kanyang upuan, at ibinaling ang kanyang tingin sa isa pang monitor na nagpapakita ng real-time na data ng stock market. Pinanood niya ang ticker symbol ng Alcantara Holdings, ang letrang ALC na kulay berde pa. Hintayin mo lang, bulong niya sa screen. Sa Alcantara Tower, ang umaga ay nagsimula sa karaniwang abala. Ngunit pagsapit ng 9:30 a.m., nagsimulang mag-iba ang ihip ng hangin. Ang telepono sa opisina ni Gabriel Alcantara ay walang tigil sa pagtunog. Pumasok ang kanyang sekretarya na may bakas ng pag-aalala sa mukha. Sir Gabo, ang mga investor mula sa SGC Capital, they're pulling out. Napatayo si Gabo mula sa kanyang upuan. What? That's impossible. The deal is sealed. Sir, they just did. At may isa pa pong problema. Nanginginig ang boses ng babae. The stock! It's dropping! Fast! At doon nagsimula ang gulo. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa loob ng kumpanya. Ang pag-atras ng SGC Capital ay isang malaking dagok at ang biglaang pagbaba ng presyo ng stock ay naghasik ng lagim sa mga investor. Isang emergency board meeting ang agad na ipinatawag. Sa loob ng malapalasyong boardroom, ang tensyon ay halos hinihiwa ng kutsilyo. Ang mga miyembro ng board, mga matatandang lalaki na matagal ng kaalyado ng kanyang ama, ay nakatingin kay Gabo na may pagdududa. Gabriel, anong nangyayari? Tanong ni Gia Velasco, isa sa mga pinakamatandang miyembro. Ang Alcantara Prime Residences, ang ating flagship project. Paano natin ito itutuloy kung wala ang SGC? Pinagpapawisan ng malamig si Gabo. We are looking for other investors, Mr. Velasco. This is just a minor setback. Minor setback? Singit ni Isabel na nakaupo sa kanyang tabi. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. Gentlemen, let's not panic. This is a deliberate market manipulation. Isang panggugulo. At alam nating lahat kung sino ang may kakayahang gawin ito. Itinuon niya ang pansin ng lahat sa isang pangalan na hindi binibigkas, Amara, ngunit ang kanyang mga salita ay hindi sapat para pakalmahin ang nag-aalab na sitwasyon. Ang mga numero sa screen sa dulo ng silid ay hindi nagsisinungaling. Ang ALC ay patuloy sa pagbagsak. Samantala, sa kanyang tahimik na opisina, pinapanood ni Amara ang lahat. Isang maliit, halos hindi mahahalata. Nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang nakikita niya ang pulang araw na nakaturo pababa sa tabi ng ALC. Ito ang tunog ng unang pagdugo ng kanyang mga kaaway. Ang unang patak, at nasasarapan siya sa bawat sandali nito. Pagkatapos ng halos 2 oras na pagpupulong na walang narating, bumalik sina Gabo at Isabel sa CEO's office. Sa sandaling sumarado ang pinto, ang maskara ng profesionalismo ay tuluyang gumuho. Ano nung klaseng incompetence yon, Gabo? Sigaw ni Isabel, ang kanyang boses ay puno ng lason. Hindi mo man lang sila kayang sagutin. You look like a scared little boy. At anong gusto mong gawin ko, Belle? Ganting sigaw ni Gabo,
Hinahampas ang kanyang kamao sa ibabaw ng kanyang mamahaling mahogany desk. Minanipula niya ang market. Ito na yung sinasabi ko sa'yo. Simula pa lang ito. Nakita mo ba yung email kagabi? She's toying with us. So what? Iiyak ka na lang ba dyan? Lumapit si Isabel. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. I built this empire with you. I sacrificed everything. Hindi ako papayag na isang multo mula sa nakaraan ang sisira sa lahat ng ito dahil lang sa duwag ka. Duwag? Natawa si Gabo ng mapakla. Sino ang nagtulak sa akin sa sitwasyong ito? Sino ang nagbigay sa akin ng mga ideya? Ikaw. Lahat ito ay plano mo. Ang pagtatalo nila ay puno ng pait. Bawat salita ay isang akusasyon na nagpapakita ng lamat sa kanilang samahan. Ang alyansang binuo nila mula sa pagkakanulo ay nagsisimula nang gumuho sa ilalim ng bigat ng unang atake ni Amara. Iniwan ni Gabo si Isabel sa opisina, padabog na isinara ang pinto. Naiwang mag-isa, huminga ng malalim si Isabel, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa labas, sa syudad na pinangarap niyang pagharian. Ang pagbabalik ni Amara ay hindi lang isang problema. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan. At sa digmaang ito, hindi siya pwedeng matalo. Naintindihan niya ngayon na ang banta ay mas malaki kaysa sa kanyang inaasahan. Hindi ito ang Amara na kilala niya noon. Ito ay isang kalaban na may mga koneksyon, may talino, at may galit na nag-aalab. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa kanyang Hermes bag. Hindi ang personal phone niya, kundi isang burner phone na palagi niyang itinatago. Nagdial siya ng isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Sumagot ang isang lalaki sa kabilang linya. May problema tayo, sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay malamig at matigas. Walang bakas ng pag-aalinlangan na narinig kanina. Nagbalik na siya at nagsimula na siyang gumalaw. Narinig niya ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. Oras na. Pagpapatuloy ni Isabel, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa Alcantara Tower sa di kalayuan. It's time to use the insurance. Ang boardroom ng Alcantara Holdings ay parang isang hawla na puno ng mga liyong na susugatan. Ang hangin ay mabigat dahil sa tensyon at hindi masabing takot. Ang bawat miyembro ng board ay nakaupo sa kani-kanilang silya na gawa sa mamahaling leather, ngunit walang sino man ang komportable. Ang epekto ng pag-atras ng SGC Capital ay isang dumadagundong na sampal sa kanilang lahat, at ang anino ng pagbagsak ng stock ay nananatiling nakabitin sa kanilang mga ulo. Si Gabriel Alcantara ay nakaupo sa dulo ng mahabang mesa sa silyang dating pag-aari ni Don Ricardo Alcantara. Pilit niyang pinapakita ang imahe ng isang leader na may kontrol. Ngunit ang bahagyang panginginig ng kanyang kamay habang inaayos ang kanyang salamin ay isang malinaw na senyales ng kanyang pagkabalisa. Sa kanyang tabi, si Isabel ay parang isang estatwa. Maganda, malamig, at handang umatake anumang oras. Eksakto sa oras, bumukas ang malaking pinto ng boardroom. Kung ang pagdating ni Amara sa party ay isang bulong, ang pagpasok niya ngayon ay isang sigaw. Lahat ng mga mata ay napako sa kanya. Suot niya ang isang navy blue power suit na nagpapatingkad sa kanyang awtoridad. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang tanging alahas niya ay isang pares ng simpleng pearl earrings, ang huling regalo sa kanya ng kanyang ina. Naglakad siya papasok na may kumpiyansa. Ang tunog ng kanyang mga takong ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Sa kanyang likuran ay si Attorney Hernando de Guzman, ang pinakamatapat na abogado at kaibigan ng kanyang ama. Dala-dala ang isang leather briefcase. Amara, sabi ni Gabriel, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. This is a closed-door meeting. Anong ginagawa mo rito? Hindi siya pinansin ni Amara. Sa halip kinausap niya ang buong board. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag,
Walang bahid ng galit, tanging bakal na determinasyon lamang. Attorney de Guzman, please. Binuksan ng abogado ang briefcase at inilabas ang isang folder. Ibinigay niya ang mga kopya sa bawat miyembro. Ayon po sa mga dokumentong ito, paliwanag ni Attorney de Guzman, si Miss Amara Lourdes Reyes bilang nag-iisang tagapagmana ng yumaong si Doña Beatriz Reyes ay nagmamay-ari ng 15% ng voting shares ng Alcantara Holdings. She has every right to be in this meeting. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. 15%. Isang malaking tipak ng kapangyarihan na matagal nang nakalimutan ng lahat. Ang mukha ni Isabel ay bahagyang namutla. Si Gabo naman ay napalunok. Ang kanyang panga ay nanigas. Walang paalam. Lumakad si Amara patungo sa kabilang dulo ng mesa. Hindi sa isang bakanting upuan sa gilid, kundi sa mismong silyang kinauupuan ni Gabo. Tumayo siya sa likod nito. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na anino. Umalis ka sa upuang yan, sabi niya. Hindi bilang pakiusap, kundi bilang isang utos. Ang kanyang boses ay mahina. Sapat lang para marinig nilang dalawa, ngunit puno ng bigat. Nag-init ang mukha ni Gabo sa hiya at galit. Ngunit sa harap ng buong board, wala siyang nagawa, kundi ang tumayo at lumipat sa silyang nasa tabi. Umupo si Amara sa silyang yon, ang silya ng kanyang ama. Ang leather ay pamilyar sa kanyang pandama. Mula sa kinaupuan niya, tanaw niya ang lahat. Pakiramdam niya, bumalik siya sa lugar kung saan siya tunay na nararapat. Now that we've settled the formalities, simula ni Amara, ang kanyang mga mata ay isa-isang tinitingnan ang bawat miyembro. Let's talk about the real reason we're all here. Let's talk about why this company is bleeding. Naglabas siya ng sarili niyang mga dokumento. Hindi ito mga legal na papel, kundi mga spreadsheet, mga graph, at mga ulat sa pananalapi. Sa loob ng halos 2 taon sa ilalim ng pamumuno ni Mr. Alcantara, pagpapatuloy niya, ang kanyang tono ay professional at walang awa. Ang investor confidence ay bumagsak ng 20%. Ang ating 3 huling quarterly reports ay nagpakita ng sunod-sunod na pagbaba sa net income. At ang pinakahuli, ang biglaang pag-atras ng SGC Capital ay hindi isang market manipulation. Ito ay resulta ng kawalan ng tiwala sa kasalukuyang leadership. Bawat salita niya ay parang isang punyal na tumatarask. Sa dibdib ni Gabo, ipinakita niya ang mga numero, ang mga katotohanang hindi kayang pasinungalingan. Hindi ito personal, sabi ni Amara. Kahit alam ng lahat sa silid na ito, ang pinaka-personal sa lahat, this is business. At ang negosyong itinayo ng aking ama ay unti-unting bumabagsak sa kamay ng isang incompetent na CEO. That's enough. Sigaw ni Isabel, hindi na napigilan ang sarili. You have no right. Ginugulo mo lang ang lahat dahil sa personal mong galit. Tumingin si Amara kay Isabel. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Miss Alcantara, tama ka. Personal ito. Personal kong interes na protektahan ang pamana ng aking pamilya. Isang bagay na mukhang hindi mo nauunawaan. Binalik niya ang kanyang tingin sa board. Kaya naman mga Ginoo, sa bisa ng aking karapatan bilang isang major shareholder, formal kong iminumungkahi ang isang boto. A vote of no confidence against our current CEO, Mr. Gabriel Alcantara. Ang deklarasyon ay tila isang bombang sumabog sa gitna ng silid. Natahimik ang lahat. Ang laro ng mga leon ay opisyal nang nagsimula. Ang mga miyembro ng board ay nagkatinginan. Ang kanilang mga isip ay mabilis na nagkalkula. Kanino sila papanig? Sa kasalukuyang kapangyarihan na pinangungunahan ni Gabo at Isabel o sa nagbabalik na Reyna na may hawak na matibay na ebidensya? This is absurd, sabi ni Gabo. Tumatayo. Hindi niyo siya maaaring pakinggan. Let them decide.
Putol ni Amara, hindi inaalis ang kanyang tingin sa mga miyembro. Let the board decide kung kaninong kamay nila ipagkakatiwala ang kinabukasan ng kumpanyang ito. Nagsimula ang botohan. Ang bawat pagtaas ng kamay ay tila isang mabagal na pagpatak ng orasan. Kitang-kita ang pagkakawatak-watak. Ang mga matatandang kaalyado ni Don Ricardo ay nag-aalangan. Ang mga mas bagong miyembro na dinala ni Gabo ay mabilis na pumanig sa kanya. Binilang ang mga boto, 7-8. Nanalo si Gabo. Ngunit sa napakakitid na lamang, ang kanyang tagumpay ay walang lasa. Sa halip, ito ay parang isang pagkatalo. Dahil sa araw na yon, nakita ng lahat na ang kanyang trono ay hindi na matatag. Tumayo si Amara. Hindi siya mukhang bigo. Sa katunayan, mukha siyang kontento. Nakuha niya ang gusto niya, ang maghahasik ng pagdududa. Maraming salamat sa inyong oras, sabi niya, bago tumalikod at naglakad palabas. Habang papalabas ng silid, nagkasalubong sila ni Attorney De Guzman sa pasilyo. Ang abogado ay may lungkot sa kanyang mga mata. I'm sorry, Amara. Hindi sapat. Sapat na po iyon, Tito Nando. Sagot ni Amara. Ginagamit ang palayaw niya para sa matandang abogado. Ang kailangan ko lang ay isang lamat. At ngayon, mayroon na ako. Paalis na sana si Amara nang biglang hawakan ni Attorney De Guzman ang kanyang braso. May inilagay siya sa kanyang palad. Isang bagay na malamig at metal. Pinabibigay ng papa mo. Bulong ng abogado. Tinitiyak na walang ibang nakakarinig. He wanted you to have this when you were ready. Tumingin si Amara sa kanyang palad. Isang luma at medyo kinakalawang na susi. Ready for what? Tanong niya. Ngumiti lang ang matandang abogado. Para buksan ang mga bagay na matagal nang nakasara. Umalis si Attorney De Guzman. Iniwan si Amara na nakatayo sa pasilyo. Hawak-hawak ang susi. Tumingin siya sa susi. Pagkatapos ay sasaradong pinto ng boardroom kung saan nag-aaway na muli ang mga leon. Alam niya na ang botohan kanina ay hindi ang tunay na laban. Ang tunay na digmaan ay ngayon palang magsisimula. At ang susi sa kanyang kamay ang maaaring maging unang hakbang patungo sa tagumpay. Ang tagumpay ni Amara sa boardroom, kahit hindi lubos, ay nag-iwan ng isang malinaw na mensahe. Hindi siya isang kalaban na maaaring maliitin. Ngunit kung inakala niyang ang laban ay mananatili sa loob ng mga pader ng korporasyon, nagkamali siya. Si Isabel Alcantara ay hindi lumalaban ng patas. Lumalaban siya para manalo sa kahit anong paraan. Kinabukasan, isang bagong bagyo ang sumalubong kay Amara. Hindi ito bagyo ng stock market, kundi bagyo ng mga salita at kasinungalingan. Nagising siya sa walang tigil na pag-vibrate ng kanyang telepono. Pagtingin niya sa screen, bumaha ang mga notification mula sa iba't ibang news outlets. At sa bawat isa, naroon ang kanyang mukha, katabi ng mga headline na tila mga sundang na direktang tumutusok sa kanyang pagkatao. Ang madilim na sekreto ni Amara Reyes, dahilan ng biglaang pag-alis na Bulgar, Alcantara heiress, sangkot sa pandarambong ng milyon-milyong piso 3 taon na ang nakakaraan. Pinagmulan ng yaman sa New York, questionable. Nabitawan niya ang telepono na parang napaso. Ang mga artikulo na nakakalat sa mga pinakasikat na tabloid at online gossip sites ay naglalaman ng isang kwentong maingat na binuo para wasakin siya. Ayon sa isang anonymous source mula sa loob ng Alcantara Holdings, ang dahilan daw ng pag-alis ni Amara noon ay hindi dahil sa personal na issue, kundi dahil natuklasan di umano ang kanyang pagnanakaw sa pondo ng kumpanya. Upang maiwasan ang iskandalo, pinalabas na lamang na nagpunta siya sa abroad para mag-aral. Isang kasinungalingan. Isang napakalaking kasinungalingan na binalot sa manipis na hibla ng katotohanan para magmukhang kapani-paniwala. Ito ang insurance na binanggit ni Isabel. Isang sandatang matagal na niyang inihanda. Naghihintay ng tamang pagkakataon.
Habang binabasa ni Amara ang mga komento ng mga tao online, mga akusasyon, panghuhusga at panlalait, naramdaman niya ang pamilyar na kurot ng sakit. Ngunit mabilis itong napalitan ng nagyayelong galit. Alam niya kung sino ang nasa likod nito. Tanging si Isabel lang ang may kakayahang gumawa ng ganito karuming laro. Ang kanyang umaga ay naging isang magulong eksena. Sunod-sunod ang tawag mula sa mga dati niyang kaibigan, sa mga kamag-anak na ngayon lang ulit nagparamdam, at sa mga taong gusto lang makisawsaw sa iskandalo. Paglabas niya ng kanyang condominium building, isang grupo ng mga reporter at mamamahayag ang sumalubong sa kanya na parang mga buwitreng nakaamoy ng dugo. Miss Reyes, totoo po ba ang mga akusasyon laban sa inyo? Saan niyo po dinala ang pera ng Alcantara Holdings? May komento po ba kayo sa sinasabi ng source? Ang mga flash ng camera ay nakakasilaw. Ang mga tanong ay parang mga batong ipinupukol sa kanya. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, nanatili siyang tuwid. Ang Amara na madaling matakot ay matagal nang namatay sa New York. Itinaas niya ang kanyang kamay, humihingi ng katahimikan. Ang lahat ng akusasyong yan ay walang katotohanan, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat, sapat na para marinig ng lahat. Ang katotohanan ay lalabas din. Ngayon, kung papayagan ninyo ako. Hindi siya nagpaliwanag, hindi siya nagmakaawa. Naglakad siya sa gitna nila, hindi pinapansin ang patuloy na pagtawag sa kanyang pangalan at sumakay sa kanyang sasakyan. Ipinakita niya sa kanila ang isang imahe ng lakas kahit sa loob-loob niya. Nagsisimula ng mabuo ang isang bitak. Ang atake ni Isabel ay mas matalino kaysa sa inaasahan niya. Hindi nito tinatarget ang kanyang posisyon sa kumpanya, kundi ang kanyang pangalan, ang kanyang integridad. At sa mundo ng negosyo, ang reputasyon ay kasing halaga ng pera. Sa halip na pumunta sa kanyang temporaryong opisina, nagpasya siyang umuwi sa lumang bahay ng kanyang mga magulang sa isang marangyang subdibisyon, isang lugar na hindi na niya nabisita sa loob ng 3 taon. Ang bahay ay puno ng alaala, masasaya at masasakit. Pumasok siya sa dating library ng kanyang ama. Ang amoy ng mga lumang libro at kahoy ay sumalubong sa kanya. Dito siya madalas magbasa noong bata pa siya, habang ang kanyang ama ay nagtatrabaho sa kanyang mesa. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang lumang susi na ibinigay ni Attorney de Guzman. May isang bagay sa loob ng silid na ito na kailangan niyang mahanap. Sinimulan niyang suriin ang bawat sulok, bawat aparador, bawat estante. Ngunit wala siyang makitang kahit anong kandado na babagayan ng susi. Nang malapit na siyang sumuko, napansin niya ang isang bagay sa ilalim ng malaking mesa ng kanyang ama. Isang maliit, halos hindi kapansin-pansing simbolo na inukit sa kahoy, ang parehong simbolo na nasa ulo ng susi. Lumuhod siya at kinapa ang ilalim ng mesa. Naramdaman niya ang isang maliit na butas. Ipinasok niya ang susi. May tumunog na click. Isang lihim na kompartimento ang bumukas sa gilid ng mesa. Isa na hindi niya kailanman alam na naroon. Sa loob, may 2 bagay. Isang tumpok ng mga lumang dokumento at isang itim na leather-bound na journal. Ang journal ng kanyang ama. Dali-dali niya itong binuksan. Ang sulat kamay ng kanyang ama ay pamilyar at nagdulot ng kakaibang kirot sa kanyang puso. Sinimulan niyang basahin ang mga huling entry, ang mga isinulat nito bago ito pumanaw. Karamihan ay tungkol sa negosyo, sa mga plano nito para sa Alcantara Holdings. Ngunit habang papalapit siya sa dulo, napansin niya ang pagbabago sa tono nito. May mga bahaging isinulat sa isang simpleng code na madalas nilang gamitin noong bata pa siya para maglaro. Umupo siya sa sahig, isinandal ang likod sa malamig na kahoy ng mesa at sinimulang i-decode ang mga salita. Gabo is a good man, but he is weak. His ambition makes him blind. Ito alam na niya.
Ngunit ang sumunod na entry ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Isabel's mother, her ambition is a different kind of poison. I must be careful. I fear she is not who she says she is. At pagkatapos, ang huling nakakode na pangungusap na isinulat ilang araw lang bago siya atakihin sa puso. I have seen the proof. I must protect Amara. Isabel's mother, her blood is not our blood. Her blood is not our blood. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang mga salitang yon sa isip ni Amara. Anong ibig sabihin nito? Isang metapora ba ito para sa kanilang magkaibang ugali? O mayroon itong mas literal at mas madilim na kahulugan? Nabitawan niya ang journal. Ang iskandalo sa labas, ang mga reporter, ang kasinungalingan ni Isabel, lahat ay panandali ang naglaho. Isang mas malaking misteryo ang bumabalot sa pamilyang Alcantara. Isang lihim na itinago ng kanyang ama hanggang sa kanyang huling hininga. At pakiramdam ni Amara, ang pagtuklas sa lihim na ito ang tunay na susi para mabawi ang lahat. Ang mga salita mula sa journal ng kanyang ama ay bumabagabag sa isip ni Amara. Her blood is not our blood. Isang palaisipan na humihingi ng kasagutan. Habang ang media sa labas ay patuloy sa pagpapakalat ng mga kasinungalingan tungkol sa kanya, si Amara ay nagkulong sa library ng kanilang lumang bahay. Ginawa itong kanyang war room. Kailangan niyang labanan ang digmaan sa dalawang larangan. Ang isa ay para linisin ang kanyang pangalan, at ang isa pa ay para tuklasin ang lihim na iniwan ng kanyang ama. Upang malutas ang unang problema, umupa siya ng isang private investigator, isang dating pulis na may reputasyon sa paghahanap ng katotohanan sa likod ng pinakakomplikadong mga kaso. Ang pangalan niya ay Mang Tonyo, isang tahimik ngunit matalas na lalaki na nasa edad 50. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa ina ni Isabel Alcantara, si Rosita, sabi ni Amara sa kanilang unang pagkikita. Ang mga mata niya ay seryoso. Ang kanyang nakaraan, ang kanyang pamilya, kung saan siya nanggaling bago niya nakilala ang papa ko. Lahat. Tumangulang si Mang Tonyo. Kinuha ang litrato ni Rosita na ibinigay ni Amara at umalis ng walang maraming tanong. Habang hinihintay niya ang resulta ng investigasyon, ibinaling ni Amara ang kanyang buong atensyon sa journal. Nagpuyat siya gabi-gabi, sinusubukang i-decode ang bawat salita, bawat parirala na maaaring magbigay liwanag sa misteryo. Para siyang nag-iipon ng mga piraso ng isang napakalaking puzzle at sa bawat pirasong kanyang nailalagay sa tamang lugar, isang mas nakakatakot na larawan ang nabubuo. Natuklasan niya ang mga tala tungkol sa lumalaking pag-aalala ng kanyang ama sa impluwensya ni Isabel kay Gabo. Isabel whispers poison into Gabo's ear. She feeds his insecurities, fuels his ambition. He doesn't see that he is becoming her puppet. Ito ang unang dagok, ang imahe ni Gabo bilang isang mastermind na nagtaksil sa kanya dahil sa purong kasakiman ay nagsimulang gumuho. Napalitan ito ng larawan ng isang lalaking mahina, isang taong nagpadala sa tukso at manipulasyon. Nasaktan pa rin si Amara, ngunit ang galit niya ay nagsimulang magbago ng direksyon. Isang gabi, habang binabasa ang isang entry na may petsang isang linggo bago ang kanilang engagement, isang partikular na nakakode na pangungusap ang nakakuha ng kanyang pansin. Matapos ang ilang oras na pagsusuri, nabuo niya ang mga salita. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang binabasa niya ito ng paulit-ulit. She orchestrated it, the failed investment in Singapore that pushed Gabo to the edge. The rumors about my health, it was all her. From the very beginning, it was always her. Siya. Ang pronoun ay malinaw. Hindi si Gabo ang tinutukoy ng kanyang ama. Isabel. Ang katotohanan ay sumampal sa kanya ng mas malakas kaysa sa lahat ng headline ng tabloid. Ang buong akala niya, si Gabo, ang utak ng lahat.
na si Isabel ay isang oportunistang sumakay lang sa sitwasyon. Ngunit hindi. Si Gabo ay isang kasangkapan lamang, isang piyesa sa chessboard. Ang tunay na reyna, ang manlalaro sa likod ng lahat, ay ang kanyang sariling kapatid sa ama. Biglang nag-flashback sa kanyang isipan ang mga alaala. Ang mga maliliit na bagay na hindi niya pinansin noon. Ang paraan ng pagtingin ni Isabel sa tuwing pinupuri siya ng kanilang ama. Ang mga inosenteng komento nito na naglalagay ng lason sa pagitan nila ni Gabo. Ang kakaibang nanggiti nito noong araw na umalis siya patungong New York. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi lang siya biktima ng isang simpleng pagtataksil dahil sa pera. Biktima siya ng isang masalimuot at matagal ng planong binuo mula sa inggit at galit. Tumayo si Amara at lumapit sa isang malaking corkboard na inilagay niya sa isang pader ng library. Naroon ang mga litrato ng mga taong sangkot sa kanyang buhay. Si Gabo, si Isabel, ama ni Baymo, Sebye, ang mga miyembro ng board. Kinuha niya ang litrato ni Gabo. Tinitigan niya ito, ang mukha ng lalaking minsan niyang minahal, ang lalaking plinano niyang makasama habang buhay. May awa siyang naramdaman, isang emosyong hindi niya inakalang mararamdaman pa para dito, ngunit ang awa ay mabilis na naglaho. Kahit isang puppet lang siya, pinili pa rin niyang maging puppet. Ibinaba niya ang litrato ni Gabo at kinuha ang litrato ni Isabel. Ang magandang mukha, ang mga matang nangungusap ng ambisyon, ang nangiting kayang magtago ng 1,000 kasinungalingan. Ito ang mukha ng kanyang tunay na kaaway, ang tunay na halimaw. Kumuha siya ng isang pulang marker. Sa isang mabilis at galit na kilos, binilugan niya ng makapal ang mukha ni Isabel. Ang lahat ng kanyang plano, ang lahat ng kanyang estratehiya ay kailangan niyang baguhin. Ang target ay hindi na si Gabo. Ang target ay si Isabel. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, tumunog ang kanyang telepono, isang hindi rehistradong numero. Si Mang Tonyo. Ma'am Amara, sabi ng investigador sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay seryoso. May nahanap na po ako. Hindi tungkol sa nanay ni Isabel, pero tungkol kay Sir Gabo. Nakinig si Amara. May malaki siyang utang, ma'am. Napakalaki. Sa isang loan shark na kilala sa pagiging marahas, at ang taong nagpakilala sa kanya sa loan shark na yon, huminga ng malalim si Mang Tonyo bago tapusin ang kanyang sasabihin, ay si Isabel Alcantara. Napahawak si Amara sa gilid ng mesa. Ang huling piraso ng puzzle ay nalaglag sa lugar. Hindi lang emosyon at ambisyon ang ginamit ni Isabel para kontrolin si Gabo. Ginamit niya ang utang. Ginamit niya ang takot. Isinaksak niya si Gabo sa isang sitwasyon kung saan wala itong ibang pagpipilian kundi ang sumunod. Ibinaba ni Amara ang telepono. Ang silid ay tila umikot. Ang galit sa kanyang dibdib ay nag-aalab na parang isang bulkan. Isabel! Bulong niya sa kawalan. Ang pangalan ay tila lason sa kanyang dila. You wanted a war. Now, you will get one. Ang laro ay nagbago. Hindi na ito tungkol sa pagbawi sa kumpanya. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti sa isang taksil na kasintahan. Ito ay naging isang personal na laban sa pagitan ng dalawang magkapatid. Isang laban hanggang sa huling hininga. At si Amara Reyes, sa sandaling iyon, ay handang-handa ng pumatay. Ang pagkatuklas sa katotohanan ay parang isang matalim na kutsilyo na humiwa sa natitirang pag-aalinlangan sa puso ni Amara. Ngayon, malinaw na ang lahat. Ang kanyang kaaway ay may pangalan, may mukha, at may mga kahinaan. At ang pinakamalaking kahinaan ni Isabel ay ang kanyang pagtitiwala sa kontrol niya kay Gabriel. Iyon ang unang tatargetin ni Amara. Hindi sa pamamagitan ng direktang pag-atake, kundi sa pamamagitan ng lason ng pagdududa. Ang parehong lason na ginamit ni Isabel laban sa kanya noon. Kinailangan niyang makipagkita kay Gabo, ngunit hindi sa isang boardroom o sa isang lugar na may koneksyon sa Alcantara Holdings.
Kailangan itong maging sa isang lugar na hindi nila inaasahan. Nagpadala siya ng isang maikling mensahe o banbaying mensahe sa personal na numero ni Gabo mula sa isang hindi kilalang SIM card. Mag-usap tayo. Alam ko ang tungkol kay El Diablo. Walang pirma. Ngunit alam niyang malalaman ni Gabo kung sino siya. El Diablo, ang palayaw ng kinatatakutang loan shark na pinagkakautangan ni Gabo. Isang impormasyong tanging siya, si Isabel, at iilang tao lang sa underworld ang nakakaalam. Gaya ng inaasahan, wala pang 5 minuto. Tumawag si Gabo. Ang kanyang boses ay puno ng gulat at takot. Sino to? Paano mo nalaman? Sa coffee shop, sa tapat ng lumang simbahan sa Legazpi Village, bukas, 3:00 ng hapon. Mag-isa ka lang, putol ni Amara, ang kanyang boses ay malamig at hindi nagbibigay ng puwang para sa argumento. Pagkatapos ay ibinaba na niya ang tawag. Kinabukasan, dumating si Amara sa napag-usapang lugar ng mas maaga. Pinili niya ang isang mesa sa pinakasulok kung saan tanaw niya ang pinto, ngunit hindi siya madaling makita. Dumating si Gabo na eksakto sa oras, litong-lito at halatang ninenerbiyos. Ang kanyang dating kumpiyansa ay nawala. Napalitan ng isang anino ng pag-aalala. Inilibot niya ang kanyang mga mata sa paligid bago nakita si Amara. Dahan-dahan siyang lumapit at umupo sa tapat niya. Sa loob ng ilang sandali, walang nagsalita. Tinitigan lang nila ang isa't isa. Ang distansya sa pagitan nila ay hindi lang isang mesa, kundi 3 taon ng sakit at pagkakanulo. Si Gabo ang unang bumasag sa katahimikan. Amara, anong ibig sabihin ng text mo? Hindi siya direktang sinagot ni Amara. Sa halip, kumuha siya ng isang tableta ng gamot mula sa kanyang bag at inilagay ito sa mesa. Para sa sakit ng ulo, sabi niya ng mahinahon. Mukhang kailangan mo. Napakunot ang noo ni Gabo. Hindi maintindihan. Alam kong hindi ka nakakatulog ng maayos. Pagpapatuloy ni Amara, ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang kaluluwa ni Gabo. Mahirap matulog kapag may utang kang 50 milyon sa isang taong kayang magpabura ng tao sa isang iglap lang, hindi ba? Namutla si Gabo. Ang pagbanggit sa eksaktong halaga ay nagpatunay na alam ni Amara ang lahat. Paano? Hindi mahalaga kung paano ko nalaman, Gabo, sabi ni Amara. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin mo ngayon na alam kong hawak ka ni Isabel sa leeg. Hindi totoo yan. Mabilis na tanggi ni Gabo, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Ngumiti si Amara, isang ngiting walang kagalakan. Talaga ba? Siya ang nagpakilala sa iyo kay El Diablo, hindi ba? Sinabi niya sa iyong ito ang solusyon sa mga problema mo sa pera, mga problemang siya rin mismo ang lumikha. At ngayon, ginagamit niya ang utang na yon para gawin kang aso niya, sunod-sunuran sa lahat ng gusto niya. Bawat salita ni Amara ay tumama sa target. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Gabo, mula sa pagtanggi, patungo sa galit at sa huli, sa realisasyon. Hindi ako narito para takutin ka, Gabo. Narito ako para bigyan ka ng babala. Sabi ni Amara, bahagyang inilapit ang kanyang katawan. Sa tingin mo ba, kapag nakuha na ni Isabel ang lahat ng gusto niya, babayaran niya ang utang mo? O baka naman mas madali para sa kanya na hayaan ka na lang na harapin si El Diablo mag-isa? Hindi nakasagot si Gabo. Ang binhi ng pagdududa ay matagumpay na naitanim. Isipin mo, Gabo, pagtatapos ni Amara, bago tumayo. Para kay Isabel, lahat tayo ay mga pyesa lang sa kanyang laro. At kapag ang isang pyesa ay hindi nakapakipakinabang, ano ang ginagawa dito? Tinatanggal sa board. Iniwan niya si Gabo na nakatulala sa coffee shop. Ang tableta para sa sakit ng ulo ay nananatili sa mesa. Ang kanyang misyon ay tapos na. Hindi niya kailangang gawing kakampi si Gabo. Ang kailangan niya lang ay gawin itong isang mahinang kaalyado para kay Isabel.
Bumalik si Gabo sa Alcantara Tower na parang isang taong nakakita ng multo. Ang mga salita ni Amara ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Pumasok siya sa kanyang opisina at nakita niya si Isabel na nakaupo sa kanyang silya. Nagbabasa ng isang ulat na para bang pag-aari nito ang lugar. "Saan ka galing?" tanong ni Isabel. Hindi man lang inaalis ang tingin sa mga papel. Naglakad-lakad lang. Pagsisinungaling ni Gabo. Tumingin si Isabel sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanunuri. "Mukha kang pagod. May problema ba?" "Wala." Mabilis na sagot ni Gabo. Ngunit sa unang pagkakataon, habang tinitingnan niya si Isabel, hindi na kapangyarihan at kagandahan ang kanyang nakikita, kundi isang ahas na naghihintay ng tamang pagkakataon para tumuklaw. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Gabo. Ang takot na dulot ni El Diablo at ang pagdududa na itinanim ni Amara ay nagsanib. Kailangan niya ng isang bagay na maipanghahawakan, isang bagay na magagamit niya para protektahan ang kanyang sarili kung sakaling totoo ang sinabi ni Amara. Hinihintay niyang makatulog si Isabel bago siya dahan-dahang pumasok sa home office nito. Naghahanap siya ng kahit anong ebidensya, kahit anong dokumento na maaaring maging alas niya. Binuksan niya ang bawat drawer, sinuri ang bawat folder. At sa pinakailalim ng isang drawer na nakalock, sa ilalim ng mga lumang kontrata, nakakita siya ng isang sobre. Hindi ito isang dokumento ng negosyo. Ito ay isang bagay na mas personal, isang bagay na maingat na itinago. Binuksan niya ito. Sa loob, may isang piraso ng papel, isang resulta ng laboratorio, isang DNA test result. Ang mga pangalan sa ulat ay ang pangalan ni Don Ricardo Alcantara at Isabel. Tiningnan niya ang resulta sa ibaba. Probability of paternity 0%. Nanlaki ang mga mata ni Gabo. Napahawak siya sa desk para suportahan ang sarili. Ang papel sa kanyang kamay ay mas mabigat kaysa sa lahat ng kanyang mga problema sa pera. Ito ay isang bomba, isang sikretong kayang sumira, hindi lang kay Isabel, kundi sa buong pundasyon ng kanilang kapangyarihan. Ang lamat na itinanim ni Amara sa pagitan ni Gabo at Isabel ay unti-unting lumalaki at nagiging isang malalim na bangin. Si Gabo, na ngayon ay may hawak na mapanganib na sikreto at baon sa takot, ay naging mas maingat, mas mailap. Ang dating bulag na pagsunod niya kay Isabel ay napalitan ng isang kinakalkulang distansya. At naramdaman ito ni Isabel. Naramdaman niya ang pagbabago sa bawat kilos ni Gabo, sa bawat pag-iwas ng tingin nito, sa bawat pilit ng ngiti. Alam niyang nawawalan na siya ng kontrol. Ang puppet na matagal niyang minaniobra ay nagsisimula na ng magkaroon ng sariling isip, at iyon ay isang bagay na hindi niya maaaring payagan. Lalo na ngayon na si Amara ay patuloy na gumagalaw sa anino. Ang desperasyon ay isang mapanganib na bagay. At si Isabel sa kauna-unahang pagkakataon ay nakaramdam ng tunay na desperasyon. Kailangan niya ng isang malaking panalo, isang bagay na napakalaki at napakakinang na magiging sapat para muling itali si Gabo sa kanya at tuluyang durugin ang anumang pag-asa na natitira para kay Amara. At natagpuan niya ang kanyang sagot sa anyo ng isang kaduda-dudang kasunduan. Isang grupo ng mga dayuhang investor, ang Phoenix Group, ay nag-alok ng isang panukalang tila hulog ng langit. Bibilin nila ang malaking bahagi ng Alcantara Prime Residences Project, ang mismong proyektong iniwan ng SGC Capital. Ang kanilang alok ay higit pa sa mapagbigay. Ito ay halos napakaganda para maging totoo. Sapat ito para punan ang butas sa pananalapi ng kumpanya, pataasin muli ang stock, at higit sa lahat, bayaran ang lahat ng utang ni Gabo kay El Diablo. Ito ang kanyang huling baraha. Ang kanyang lahat o wala na sugal. Ipinatawag niya si Gabo sa kanyang opisina. Ang malaking kontrata ay nakalatag na sa mesa na parang isang handog.
Tingnan mo ito, Gabo, sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay puno ng pananabik. Ang uri ng pananabik na ginagamit niya noon para akitin ito sa kanyang mga plano. Ito na ang solusyon sa lahat ng problema natin. Ang Phoenix Group. Sa sandaling mapirmahan natin ito, tapos na ang laro para kay Amara. Mananalo na tayo. Tiningnan ni Gabo ang mga dokumento. Ang mga numero ay nakakasilaw, ngunit may isang bagay na hindi tama. Ang Phoenix Group ay halos walang record sa industriya. Ang kanilang mga pangalan ay hindi pamilyar. Ito ay isang napakalaking panganib. Belle, hindi ba ito masyadong delikado? Nag-aalangang tanong ni Gabo. Hindi natin sila kilala. Paano kung ano, Gabo? Putol ni Isabel, ang kanyang boses ay biglang naging matigas. Lumapit siya, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa balikat ni Gabo. Ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumabaon. Natatakot ka na naman ba? O baka naman nakikinig ka na sa mga lason na ibinubulong ni Amara sa'yo? Ang pagbanggit sa pangalan ni Amara ay nagpatigas sa panga ni Gabo. This isn't about her, sagot niya. This is about the company. This is reckless. Ngumiti si Isabel, isang malamig at mapanlinlang na ngiti. Reckless? O matalino? Gabo, isipin mo. Kapag pumasok ang pera nila, mababayaran mo na si El Diablo. Magiging malaya ka na. Hinaplos niya ang pisngi nito. At magiging atin na ang lahat, tulad ng dati. Walang Amara, walang utang, tayo lang. Ang kanyang mga salita ay isang halo ng pangaakit at pagbabanta. Isang paalala ng tanikala na nakapulupot sa leeg ni Gabo. Ang pag-aalinlangan ay bakas pa rin sa mukha ni Gabo. Hawak niya ang bolpen. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang nakatitig sa linya kung saan dapat siyang pumirma. Naalala niya ang babala ni Amara. Kapag ang isang pyesa ay hindi na kapaki-pakinabang, ano ang ginagawa dito? Tinatanggal sa board. Ito ba ang huling galaw na magliligtas sa kanya? O ang huling hakbang patungo sa kanyang tuluyang pagbagsak? Sa kabilang panig ng lungsod, si Amara, sa pamamagitan ng kanyang mga contact, ay nalaman ang tungkol sa biglaang paglitaw ng Phoenix Group. Agad niyang ipinahanap kay Mang Tonyo ang impormasyon tungkol sa kanila. Ang resulta ay mabilis na dumating at kinumpirma nito ang kanyang hinala. Ang Phoenix Group ay isang shell corporation, isang kumpanyang ginawa para magtago ng pera mula sa mga ilegal na aktibidad. Ang kanilang alok ay hindi isang investment. Ito ay isang money laundering scheme. At kung papatulan ito ng Alcantara Holdings, hindi lang reputasyon ang masisira, kundi posibleng makulong ang lahat ng sangkot. Napagtanto ni Amara na ito na ang pagkakataon niya. Ang desperasyon ni Isabel ay nagbigay sa kanya ng perpektong bitag. Nagmamadaling tumawag si Amara kay Attorney De Guzman. Tito Nando, kailangan nating kumilos. Ngayon na. Samantala, sa boardroom, ipinatawag ni Isabel ang isang kagyat na pagpupulong para ipresenta ang kasunduan. Sa harap ng board, ipinakita niya ang Phoenix Group bilang kanilang White Knight. Ang karamihan na sabik ng makabawi mula sa mga pagkalugi ay madaling naniwala. Pagkatapos ng presentasyon, inilapag ni Isabel ang kontrata sa harap ni Gabo, sa harap ng lahat. Inilagay niya ito sa isang posisyon kung saan ang pagtanggi ay mangangahulugan ng kahihiyan at pagpapakita ng kahinaan. Lahat ng mata ay nasa kay Gabo. Ang bigat ng buong kumpanya, ng kanyang mga kasinungalingan, ng kanyang mga utang, ay nasa dulo ng bolpen na hawak niya. Sa huling sandali, tumingin siya kay Isabel. Nakita niya ang tagumpay sa mga mata nito at sa isang iglap, naintindihan niya. Ito ang huling pagkontrol, ang huling pagpapakita kung sino ang tunay na may kapangyarihan. Sa isang buntong hininga ng pagsuko, ibinaba niya ang dulo ng bolpen sa papel.
Upang ipagdiwang ang napipintong tagumpay, nag-organisa si Isabel ng isang press conference at isang maliit na seremonya para sa opisyal na pagpirma sa susunod na araw. Inimbitahan ang lahat ng malalaking pangalan sa industriya. Ito ang magiging gabi ng kanyang koronasyon. Dumating ang araw ng seremonya. Ang bulwagan ay puno ng mga maimpluwensyang tao at mga miyembro ng media. Si Isabel, suot ang isang nagliliwanag na pulang damit, ay nasa entablado, katabi si Gabo at ang mga kinatawan ng Phoenix Group. Ang kanyang nangiti ay mas matamis pa kaysa dati. Ito na ang rurok ng kanyang tagumpay. At ngayon, anunsyo niya sa mikropono, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid para sa opisyal na paglagda sa kasunduan na magdadala sa Alcantara Holdings sa isang bagong panahon ng kasaganaan. Inabot sa kanila ang mga bolpen. Handa na ang mga kamera. Nagahari ang katahimikan. Ngunit bago pa man dumampi ang tinta sa papel, isang malakas na tunog ang pumunit sa katahimikan. Ang malaking pinto sa likuran ng bulwagan ay bumukas. At sa gitna ng liwanag, nakatayo si Amara Reyes. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab na parang apoy. Hindi siya nag-iisa. Sa kanyang likuran, nakatayo ang mga ahente mula sa Anti-Money Laundering Council. Ipagpaumanhin niyo ang pag-abala, sabi ni Amara. Ang kanyang boses ay malinaw at malakas, sapat para marinig ng lahat. Ngunit sa tingin ko, meron kayong dapat malaman tungkol sa mga investor na kasama ninyo sa entablado. Ang pagpasok ni Amara, kasama ang mga ahente ng gobyerno, ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng maingat na inihandang selebrasyon ni Isabel. Ang mga bulungan ay agad na naging malakas na ugong. Ang mga flash ng kamera ay mabilis na lumipat ng direksyon mula sa entablado patungo sa eksenang nagaganap sa may pinto. Sa entablado, ang ngiti ni Isabel ay nanigas, naging isang maskara ng pagkabigla at galit. Si Gabo naman ay namutla. Ang ballpen ay nabitawan mula sa kanyang nanginginig na kamay. Anong kalokohan ito, Amara? Sigaw ni Isabel sa mikropono, sinusubukang bawiin ang kontrol sa sitwasyon. Huwag ninyong pakinggan ang babaeng ito. Narito lang siya para manggulo. Security! Ilabas niyo siya. Ngunit bago pa man makakilos ang mga security guard, humakbang pasulong ang isa sa mga ahente. Ipinakita ang kanyang badge. Kami ay mula sa Anti-Money Laundering Council. Mayroon kaming dahilan para maniwala na ang Phoenix Group ay sangkot sa mga ilegal na aktibidad. Kailangan naming isailalim sa investigasyon ang lahat ng dokumentong may kinalaman sa kasunduang ito. Ang anunsyo ay nagdulot ng kaguluhan. Ang mga kinatawan ng Phoenix Group ay halatang nataranta, nagbubulungan sa isa't isa sa wikang hindi maintindihan ng karamihan. Ito na ang sandali ni Amara. Humakbang siya pasulong, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matatag. Umaabot sa bawat sulok ng silid. Ang Alcantara Holdings ay malapit nang pumasok sa isang kasunduan sa isang organisasyong ginagamit lamang ang ating kumpanya para maglaban ng maruming pera. Ito ang solusyon na inihahain sa inyo ni Isabel Alcantara. Isang solusyon na maglalagay sa panganib sa lahat ng pinaghirapan ng aking ama at ng bawat isa sa inyo. Ngunit si Isabel ay hindi isang kalaban na basta-basta sumusuko. Sa gitna ng kaguluhan, isang kakaibang kalmadong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tila ba inaasahan na niya ito? Isang napakagandang kwento, Amara. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pang-uuyam. Isang desperadong hakbang mula sa isang desperadong babae. Ngunit tulad ng dati, kulang ka sa ebidensya. Nagsignal siya sa kanyang assistant. Isang malaking screen sa likod ng entablado ang biglang umilaw. Ipinakita nito ang mga dokumento, mga financial statement, mga business permit, mga bank record. Lahat ay nagpapatunay na ang Phoenix Group ay isang lehitimong korporasyon na may malinis na pinagmulan ng pondo.
Ang mga dokumento ay mukhang perpekto, masyadong perpekto. Ano ito? Tanong ng pinuno ng mga ahente. Nakakunot ang noo. Iyan, sabi ni Isabel, bumababa mula sa entablado at dahan-dahang lumalapit kay Amara na parang isang mandaragit na papalapit sa kanyang biktima. Iyan ang katotohanan, isang katotohanang sinubukan mong baluktutin para sa sarili mong kapakanan. Ipinagpalagay kong gagawin mo ito, Amara. Kaya naman naghanda ako. Ang mga dokumento ay peke. Alam yon ni Amara. Ngunit ang mga ito ay napakagaling na peke na kahit ang mga eksperto ay mahihirapang patunayan ito sa isang tingin lang. Nahulog siya sa isang patibong. Inaasahan ni Isabel ang kanyang hakbang at naghanda ng isang mas matalinong kontra-atake. Mga Ginoo, mga ginangi. Pagpapatuloy ni Isabel, ngayon ay kinakausap na ang mga manunood. Nakikita ninyo ngayon ang tunay na kulay ni Amara Reyes, isang babaeng handang sirain ang sarili niyang pamilya at kumpanya dahil lamang sa personal na galit at inggit. Hindi ba't ito rin ang dahilan kung bakit siya umalis 3 taon na ang nakalipas dahil sa isang iskandalo ng pagnanakaw? Ang mga dating akusasyon ay muling binuhay. Ang mga bulungan ay naging mga salita ng panghuhusga. Ang mga miyembro ng board na dati ay nag-aalangan ay tumingin kay Amara na may pagkadismaya. Ang mga investor ay umiling. Mga ahente, sabi ni Isabel, bumaling sa mga taga-AMLC. Malugod naming ipapahiram ang lahat ng aming dokumento para sa inyong investigasyon at habang ginagawa ninyo yon, hihilingin ko sa inyo na imbestigahan din si Miss Reyes para sa paninirang puri at corporate sabotage. Ang sitwasyon ay tuluyan ng bumaliktad. Mula sa pagiging tagapagligtas, si Amara ngayon ang mukhang kontrabida. Ang kanyang plano ay gumuho sa harap niya. Security! Ulit ni Isabel. Ang kanyang boses ngayon ay puno ng kapangyarihan. Ilabas niyo siya. Sa pagkakataong ito, walang nag-alinlangan. 2 malaking security guard ang lumapit kay Amara. Hinawakan nila ang kanyang mga braso. Walang paggalang, walang pag-aalala. Tumingin si Amara sa paligid. Nakita niya ang mga mukha ng mga taong dati niyang kilala. Ngayon ay nakatingin sa kanya na may awa o galit. Tumingin siya kay Gabo na nakatayo sa entablado, nakayuko, hindi magawang salubungin ang kanyang tingin. At sa huli, tumingin siya kay Isabel. Nakangiti si Isabel sa kanya. Isang ngangiti ng absolutong tagumpay. Isang nangiting na nagsasabing, "Tapos ka na." Hinayaan ni Amara ang sarili na dalhin ng mga guard palabas. Habang naglalakad siya sa gitna ng mga nagbubulungang tao, ang bawat hakbang ay parang 1 milya ang bigat. Ang kanyang pagbabalik, ang kanyang mga plano, ang kanyang paghihiganti, lahat ay parang naglaho na parang bula. Pagdating sa labas, sa malamig na hangin ng gabi, binitawan siya ng mga guard. Naiwan siyang mag-isa sa sidewalk. Ang ingay mula sa loob ng bulwagan ay unti-unting humihina. Sumakay siya sa kanyang kotse at umupo lang doon, nakatulala sa manibela. Ang lakas at determinasyon na binuo niya sa loob ng 3 taon ay biglang gumuho. Ang pakiramdam ng pagkatalo ay bumalot sa kanya. Mas masakit pa kaysa sa sakit ng pagkakanulo noon. Dahil sa pagkakataong ito, hindi lang ang kanyang puso ang nawasak, kundi pati ang kanyang pag-asa. Sa unang pagkakataon mula nang bumalik siya, naramdaman niyang bumagsak ang isang mainit na likido sa kanyang pisngi. Isang luha, tapos isa pa, hanggang sa hindi na niya napigilan ang pag-agos nito. Umiyak siya. Hindi isang maingay na pag-iyak, kundi isang tahimik na pagtangis ng isang pusong pagod na sa pakikipaglaban. Natalo na ba siya? Ito na ba ang katapusan? Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang tawag mula sa numerong alam niyang pag-aari ni Gabriel. Sa una, ayaw niya itong sagutin. Ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya na pindutin ang berdeng baton. "Hello?"
Sabi niya, ang kanyang boses ay basag. Sa kabilang linya, narinig niya ang nag-aalangan at nanginginig na paghinga ni Gabo. Amara, sabi nito, ang boses ay halos isang bulong. Hindi ko na kayat to. Magkita tayo. May ibibigay ako sa'yo. Isang bagay na sa'yo dapat. Ang tawag ni Gabo ay isang sinag ng liwanag sa pinakamadilim na gabi ni Amara. Ang kanyang pagkatalo ay hindi pa pala ang katapusan. Ito ay ang katahimikan bago ang pinakamalakas na kulog. Kinabukasan, ang balita tungkol sa kahihiyan ni Amara sa press conference ay laman ng lahat ng pahayagan. Si Isabel Alcantara ay itinanghal na bayani, ang matapang na tagapagtanggol ng Alcantara Holdings. Nasa rurok siya ng kanyang tagumpay, naliligo sa papuri at paghanga. At yun mismo ang sandaling pinili ni Amara para sa kanyang huling pag-atake. Gamit ang natitira niyang impluensya at ang tulong ni Attorney De Guzman, nagpatawag siya ng isang emergency shareholders meeting. Ang dahilan, ang paglalahad ng mahahalagang impormasyon tungkol sa kinabukasan ng kumpanya. Marami ang nag-alinlangan, iniisip na ito'y isa na namang desperadong hakbang. Ngunit bilang isang major shareholder, hindi maaaring tanggihan ang kanyang kahilingan. Ang boardroom ay muling napuno. Ngunit ngayon, ang hangin ay mas mabigat. Ang mga miyembro ng board at mga shareholders ay naroon. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pagkayamot at pag-usisa. Si Isabel ay dumating na tila isang reynang magkokorona. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng pagmamataas. Umupo siya sa dulo ng mesa. Sa silyang inagaw niya kay Amara at naghintay na may mapanuyang ngiti. Pumasok si Amara, hindi na suot ang kanyang karaniwang power suit. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida, isang simbolo ng katotohanan at kalinisan. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit sa kanyang mga mata, may isang apoy na hindi pa nakikita ng lahat dati. Salamat sa pagdalo ninyong lahat. Simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Alam kong marami sa inyo ang nag-iisip na isa lamang itong pag-aaksaya ng oras matapos ang nangyari kahapon. Ngunit hinihiling ko ang inyong pasensya dahil ngayon malalaman ninyo ang buong katotohanan. Anong katotohanan na naman? Amara? Putol ni Isabel, tumatawa ng mahina. Ang katotohanang ikaw ay isang talunan? Tapos na ang laro. Tanggapin mo na. Hindi pa. Sagot ni Amara. Ang kanyang tingin ay matalim na nakatuon kay Isabel. Dahil ang larong ito ay hindi lamang tungkol sa akin at sayo. Tungkol ito sa kasinungalingan, sa pagkakanulo at sa dugo. Sa hudyat ni Amara, bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok si Gabriel Alcantara. Hindi ito ang Gabo na nakita nila kahapon. Ang CEO na walang sariling paninindigan. Ang Gabo na pumasok ngayon ay isang lalaking pagod. May itim sa ilalim ng kanyang mga mata. Ngunit sa wakas, may determinasyon sa kanyang mukha. Ang determinasyong gawin ang tama. Gulat ang bumalot sa mukha ni Isabel. Gabo? Anong ginagawa mo rito? Kanino kakampi? Hindi pinansin ni Gabo si Isabel. Tumayo siya sa harap ng lahat, sa tabi ni Amara. Ako po ay humihingi ng tawad. Simula niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting tumatatag. Sa loob ng 3 taon, nagtago ako sa likod ng mga kasinungalingan. Nagpadala ako sa aking ambisyon at sa manipulasyon ng ibang tao. Tumingin siya kay Isabel. Ang lahat ng nangyari kay Amara, ang pag-alis niya, ang mga akusasyon, lahat ay bahagi ng isang planong matagal nang binuo ni Isabel Alcantara. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa silid. Si Isabel ay napatayo. Sinungaling! Nasisiraan ka na ba ng bait, Gabo? Ngunit hindi nagpatinag si Gabo. Inilabas niya ang isang folder at ipinamahagi ang laman nito. Mga bank statement, mga recording ng pag-uusap, mga kopya ng mga text message,
Lahat ay nagpapatunay sa pagkakasangkot niya sa loan shark at kung paano ito ginamit ni Isabel para kontrolin siya. Pinilit niya akong gawin ang mga bagay na labag sa aking kalooban. Pagpapatuloy ni Gabo. Ginawa niya akong puppet, ngunit ngayon, tapos na. Habang ang lahat ay abala sa pag-usisa sa mga ebidensya, isa pang pinto ang bumukas. Pumasok si Atty. De Guzman. May dala siyang isang selyadong sobre. At hindi lang iyan ang kasinungalingang kailangan nating malaman. Sabi ni Atty. De Guzman, ang kanyang boses ay dumadagundong sa awtoridad. Ang pinakamalaking kasinungalingan ay ang mismong pundasyon ng kapangyarihan ni Miss Isabel Alcantara. Ang atensyon ng lahat ay muling nabaling sa harap. Sa loob ng maraming taon, ipinakilala ni Isabel ang kanyang sarili bilang isang Alcantara, bilang anak ng yumaong si Don Ricardo Alcantara. Paliwanag ng abogado. Ngunit iyan ay isang kasinungalingan. Binuksan niya ang sobre at inilabas ang isang dokumento. Hawak ko ngayon ang resulta ng isang DNA test na isinagawa ng walang kaalaman si Don Ricardo gamit ang isang personal na gamit niya na itinago ng kanyang kapatid. Ito ang resulta na naghahambing sa DNA niya at sa DNA ni Miss Isabel. Ang ngiti sa mukha ni Isabel ay naglaho. Napalitan ito ng purong takot. Hindi! Iyan ay peke. Gawa-gawa niyo lang yan. Probability of paternity. Basa ni Atty. De Guzman nang malakas para marinig ng lahat is 0%. Kung ang mga revelasyon ni Gabo ay isang lindol, ito ay isang pagsabog ng bulkan. Ang buong silid ay napuno ng nakabibinging katahimikan. Si Isabel Alcantara, ang reyna ng korporasyon, ay hindi isang Alcantara. Hindi. Bulong ni Isabel, napaupo sa kanyang silya, ang kanyang muka ay nawala ng kulay. Hindi. Totoo. Yan. At dahil dyan, pagpapatuloy ni Atty. De Guzman, ang kanyang pag-angkin sa anumang mana ay walang bisa na siyang nagdadala sa atin sa huling bagay na ito. Naglabas siya ng isa pang dokumento, isang testamentong nakatago sa loob ng maraming taon. Ito ang tunay na huling habilin ni Don Ricardo Alcantara, isang testamentong magkakabisa lamang kung mapapatunayan ang pagkakanulo at pandaraya sa loob ng kumpanya. Binasa niya ang pinakamahalagang bahagi. Ipinapamana ko ang lahat ng aking shares at ang kabuuang kontrol sa Alcantara Holdings sa aking nag-iisa at tunay na anak, si Amara Lourdes Reyes. Iyon na, ang huling pako sa kabaong. Ang imperyong binuo ni Isabel mula sa kasinungalingan ay gumuho sa isang iglap. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang kasamaan, ay nawala ng saysay. Nakatitig lang si Isabel sa kawalan. Ang kanyang isip ay hindi matanggap ang nangyayari. Pagkatapos, ang kanyang pagkabigla ay dahan-dahang napalitan ng isang nakakatakot na anyo ng galit. Isang galit ng isang hayop na nasukol. Ang kanyang mga mata ay nanlisik, pununo ng pagkasuklam at nakatuon sa isang tao lamang. Kay Amara. Sa isang mabilis at hindi inaasahang kilos, tumayo siya. Dinampot niya ang isang mabigat na glass paperweight mula sa mesa. At sa isang sigaw na puno ng lahat ng kanyang galit at kabiguan, sumugod siya patungo kay Amara. Kung hindi ito mapapa sa akin, sigaw niya, ang kanyang muka ay nababalot ng kabaliwan. Walang magmamay-ari nito. Ang sigaw ni Isabel ay tila isang kidlat na gumuhit sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng boardroom. Ang lahat ay napako sa kanilang kinatatayuan, paralisado sa gulat, habang ang babaeng minsang reyna ng kanilang mundo ay sumusugod na parang isang nasugatang hayop. Ang kanyang kamay, na may hawak na salamin, ay itinaas, handang ipukol. Ngunit bago pa man ito makalapit kay Amara, isang anino ang mabilis na humarang sa kanyang daraanan. Si Gabo. Sa huling sandali ng kanyang karuwagan, natagpuan niya ang katapangan, hinawakan niya ang mga braso ni Isabel, tinatanggap ang bigat ng kanyang galit.
Tama na, Belle, tama na. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng pakiusap at pagod. Bitawan mo ako. Nagpupumigla si Isabel. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa luha at galit. Dapat siyang magbayad. Kinuha niya ang lahat sa akin. Wala kang kinuha sa kanya. Malungkot na sagot ni Gabo. Dahil simulat sa pool, hindi naman talaga sayo. Ang katotohanan yon na binitawan ng walang galit kundi may awa, ang tuluyang bumasag sa natitirang lakas ni Isabel. Ang kanyang pagsugod ay naging isang paghikbi. Nabitawan niya ang paperweight na bumagsak sa mamahaling carpet ng walang tunog. Doon, sa gitna ng boardroom, sa harap ng mga taong minsan ay hinangaan siya, si Isabel ay napaluhod at humagulgol. Isang reynang nawalan ng kaharian, isang impostor na nabunyag na ang tunay na anyo. Agad na pumasok ang security at maingat ngunit matatag siyang inalalayan palabas. Habang dinadaan siya, ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng galit na nakatuon kay Amra. Isang huling tingin na nangangako ng walang hanggang pagkasuklam. Pagkatapos noon, isang katahimikan ang muling bumalot sa silid. Ang digmaan ay tapos na. Ilang linggo ang lumipas, ang Alcantara Holdings ay dahan-dahang bumabangon mula sa abo ng eskandalo. Sa ilalim ng pamumuno ni Amara, ang tiwala ng mga investor ay unti-unting nanunumbalik. Ang kanyang bawat desisyon ay matalino. Ang kanyang bawat hakbang ay may katiyakan. Pinatunayan niya sa lahat na hindi lang siya isang tagapagmana. Isa siyang tunay na leader. Nasa loob siya ngayon ng opisina ng kanyang ama. Ang parehong opisina na minsan niyang tinitingalaan mula sa malayo. Ang amoy ng lumang leather at kape ay naroon pa rin. Umupo siya sa silyang dating pag-aari ni Don Ricardo. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa makinis na kahoy ng mesa. Ang paghihiganti ay natapos na. Napanalunan niya ang lahat ng gusto niya. Ang kumpanya, ang hustisya, ang pagpapatunay na siya ang tama. Ngunit habang nakaupo siya roon, sa trono ng kanyang tagumpay, isang tanong ang nanatili sa kanyang isipan. Masaya na ba siya? Ang sagot ay hindi kasing simple ng oo o hindi. May kapayapaan, oo. May kasiyahan sa pagkamit ng hustisya. Ngunit ang tamis ng tagumpay ay may kasamang bahagyang pait ng mga alaala. Isang tawag ang kanyang natanggap mula kay Attorney de Guzman. Amara, mayroon kang bisita. Si Gabriel Alcantara. Humihiling na makausap ka sa huling pagkakataon bago siya ilipat sa City Jail. Sa simula, nag-alinlangan si Amara. Ano pa ang kailangan nilang pag-usapan? Ngunit alam niya, para tuluyang makalaya sa nakaraan, kailangan niyang harapin ito sa huling pagkakataon. Nagkita sila sa isang maliit at malamig na silid sa detention center. Isang makapal na salamin ang naghihiwalay sa kanila. Ang Gabo na nakaupo sa kabilang panig ay malayo na sa makisig na CEO na dati niyang kilala. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mga mata ay pagod at ang kanyang damit ay isang simpleng uniforme ng preso. Ngunit sa kanyang mukha, may isang kapayapaan na hindi nakita ni Amara sa kanya sa loob ng maraming taon. Kinuha nila ang telepono sa magkabilang panig ng salamin. Salamat sa pagdating mo, simula ni Gabo. Ang kanyang boses ay mahina. Tumangulang si Amara. Wala akong karapatang humingi ng tawad sa iyo, Amara. Ang mga salita ay hindi sapat para burahin ang lahat ng sakit na idinulot ko. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng tunay na pagsisisi. Ngunit gusto kong malaman mo, sa lahat ng kasinungalingan sa buhay ko, ang pagmamahal ko sa iyo noon, iyon lang ang totoo. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. I'm sorry, Amara. I'm so sorry. Tinitigan siya ni Amara sa loob ng ilang sandali. Ang galit na matagal niyang kinimkim ay unti-unting naglalaho, napapalitan ng isang damdamin ng pagtanggap. I know, sagot niya.
At sa dalawang salitang iyon, ang lahat ay nasabi na, alam kong nagsisisi ka, alam kong naging biktima ka rin, alam kong tapos na ang lahat. Iyon ay isang pagpapatawad, hindi para kay Gabo, kundi para sa sarili niya. Ang pagpapatawad sa sarili dahil minsan siyang nagmahal ng lubos at nagtiwala ng mali. Ibinaba niya ang telepono, tumayo siya, at sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang lalaking minsan ay naging sentro ng kanyang mundo. Pagkatapos, tumalikod siya at naglakad palayo. Hindi na lumingon pa. Ang kabanata ng kanilang kwento ay formal nang nagsara. Pagbalik niya sa Alcantara Tower, gabi na. Tumayo siya sa harap ng malaking bintana ng kanyang opisina. Tanaw ang libu-libong kumikinang na ilaw ng Makati. Ang syudad na sumisimbolo sa kapangyarihan, ambisyon, at sakit. Nakuha na niya ito. Ngayon, ano na? Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Miss Reyes, magandang gabi po. Ako po si Mr. Jimenez, isang property developer. Yes, Mr. Jimenez, how can I help you? Tanong ni Amara. Mayroon po akong isang panukala, isang bagong proyekto. Hindi ito kasing laki ng mga proyekto ng Alcantara Holdings, pero may puso po ito. Isang sustainable, eco-friendly resort sa isang liblib na bahagi ng Palawan. Palawan. Ang pangalan ay tila isang sariwang hangin. Isang lugar na malayo sa gulo, sa ingay, sa mga anino ng nakaraan. We need an investor who sees more than just profit. Someone who understands the value of building something new, something beautiful. Pagpapatuloy ng lalaki. Napatingin si Amara sa kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Sa likod niya, ang syudad ng Makati ay parang isang hawla na gawa sa ginto. Ngunit sa kanyang mga mata, may isang bagong kislap. Isang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ito ang nangiti ng paghihiganti o ng tagumpay. Ito ay isang nangiti na totoo. Isang ngiti na puno ng pag-asa. Tell me more, sabi niya sa telepono. Ang kanyang boses ay puno ng pananabik para sa isang bagong simula. Ang paghihiganti ay nagbigay sa kanya ng hustisya, ngunit ang pagpapatawad at pagbubukas ng puso sa hinaharap ang tunay na magbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ang reyna ay hindi na kailangang lumaban pa. Sa wakas, malaya na siyang mamuhay. Sa pagtatapos ng kwento ni Amara Lourdes Reyes, malinaw na ang hustisya ay hindi laging dumarating sa anyo ng agarang tagumpay, kundi sa katotohanang dahan-dahang naglalantad sa kasakiman at panlilinlang. Ang mga taong yumaman sa pagtataksil at kasinungalingan ay tuluyang bumagsak sa bigat ng ebidensya at sariling konsensya. Samantalang si Amara, na minsang wasak at iniwan sa dilim, ay muling tumayo. Hindi lang bilang panalo sa laban, kundi bilang isang babaeng buo at matatag. Ipinapaalala ng kwentong ito na ang kasamaan ay may katapusan at ang kabutihan, kapag pinanday ng tapang at katotohanan, ay may gantimpalang kapayapaan. Higit sa paghihiganti, pinili ni Amara ang paghilom ng sarili sapagkat ang tunay na kalayaan ay hindi nagmumula sa pagbagsak ng kaaway, kundi sa pagbitaw sa galit na matagal nang bumibigat sa puso. Ngayon, nais naming itanong sa'yo, kung ikaw ang nasa kalagayan ni Amara, pipiliin mo rin ba ang katotohanan kahit masakit ang proseso? May sugat ka rin bang unti-unti mong hinaharap at ginagamot? Kumusta ka ngayon at alin sa kanyang laban ang pinakatumi mo sa damdamin mo? Salamat sa pananatili hanggang dulo. Nandito kami, handang makinig dahil mahalaga sa amin ang iyong kwento at nararamdaman.